Nakuha nga nila si Dato Raman at ipinaalam kaagad nila ito kay Lara na nasa kamay na nila si Dato Raman. Nakita naman ni Sabdani mula sa CCTV footage na kinuha ng mga sindikato si Dato Raman, kaya bumalik agad si Sabdani para iligtas si Dato Raman. Agad naman sinundan ni Jalil ang van na dumukot sa kanyang ama. At sa pagkakataon na ito, hindi nahahayaan ni Jalil na makuha ulit ng mga sindikato ang kanyang ama. Babawiin na niya ito ngayon. Sa pagdating ni Marcos sa daungan, nakita naman niya ang mga armadong lalaki kaya agad siya nitong nagtago. At nalaman ni Marcos na mga armas ang dala nito para ibenta. At masaya pa sila dahil wala na si Dato Raman sa isla. Wala nang umaharang sa pag-deliver ng mga armas. Mapapabilis na sila. Nalaman pa ni Marcos na binabayaran ng mga sindikato ang checkpoints upang makalusot ang kanilang armas. Sa pagbalik ni Sabdani sa abandonadong bahay, wala na doon si Dato Raman at kinuha na ito. Kaya tinawagan niya si Marcos upang ipaalam ang nangyari kay Dato Raman. Ngunit hindi sumasagot si Marcos sa kanyang tawag dahil nahuli nga ito si Marcos ng mga armadong lalaki na nagmamasid ito sa kanila. Nakilala naman si Marcos ng leader ng mga armadong lalaki at nagtataka pa ito kung bakit napadpad sa kanilang lugar si Marcos. Sinabihan niya si Marcos na kukumpiskahin ba niya ang mga dala nila. Ang akala niya, magtatagumpay siya nito. Ikasabwat naman nila ang matataas ang ranggo sa India. Kaya kahit ilang beses kumpisahin ang mga armas na ito, babalik ito sa kanila. At sobrang nagulat nito si Marcos sa kanyang nalaman. Gayunpaman, nasundan nga ni Jalil ang dumukot sa kanyang ama. Gumawa ng paraan si Jalil upang makakilos siya ng maayos na hindi matunugan ng mga sindikato ang kanyang paglusob. Pinatay niya ang breaker upang hindi nila makita ang kanyang paglusob nito. At unti-unti na nga napatumba ni Jalil ang mga sindikato at agad niyang hinanap ang kanyang ama. Habang si Marcos, napapalaban naman siya sa mga armadong lalaki at napatay niya itong lahat. Bago siya umalis ng Zamboanga, sinunog niya ang mga armas para hindi na ito mapakinabangan pa. Ano ang susunod na mga hakbang ni Marcos na ngayon alam na niya kung sino ang protektor ng mga sindikato? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.